Tala si Hubert Webb at 6 na iba pang isinasangkot sa Visconde Massacre. Pero kamakailan inihayag ng Department of Justice na meron silang mga bagong testigo magpapatunay na nasa bansa si Hubert nang mangyari ang krimen. Sa report ni Maki Pulido na kasalukuyang on assignment, alamin kung bakit sa loob ng 20 taon, tila mas maraming katanungan ang naiwang walang kasagutan. There's nothing I can say that will make him feel better. Katunayan, napatawag ko na sila. Disyembre noong nakaraang taon nang maganap ang eksenang ito. Matapos ang 15 taong pagkakakulong, nagbaba ng desisyon ang Korte Suprema. There is reasonable and lingering doubt on the guilt of the accused. Dahil umano sa kakulangan ng sapat at matibay na ebidensya, napawalang sala sina Hubert Webb at 6 pang akusado sa isa sa pinaka-kontrobersyal na kaso sa kasaysayan, ang Visconde Massacre. Finally, yung bata na walang kasalanan ay mapapalaya na. Wala na katarungan din sa ating bansa. Peter Estrada, Michael Gatchalian. 6 na buwan matapos mapalaya sina Hubert, isang press conference ang isinagawa ng Department of Justice at National Bureau of Investigation noong nakaraang linggo. Inihayag na may hawak silang mga bagong testigo at ebidensyang magpapatunay daw na nasa bansa si Hubert at wala sa Amerika nang mangyari ang krimen. No witness came out to place any of the suspects at the scene of the crime, but we have witnesses who attested to the fact that Hubert Webb was in fact in the country during the material period. I'm good. Pinaunlakan ako ng panayam ni Hubert ilang araw matapos ang anunsyo ng DOJ at NBI. Hindi raw nila inasahan ang ginawa ng DOJ at NBI. Galit ka ba dun sa resulta o dun sa proseso na ginawa ng NBI at ng DOJ? Of course, di ba, when it first came out, we were hoping that they would find something that was more credible. Yung resulta na makakahanap talaga ng totoong gumawa o totoong salarin. But instead, all their investigation, all their resources concentrate on trying to make sure na ako talagang gumawa, na nandito talaga ako. Inubos sila yung resources nila doon. Guilty of the crime that he's charged. Ayon sa kanya, muling nagulo ang sanay tahimik na niyang buhay. Dahil sa panibagong kaganapang ito, apektado raw, maging ang kanyang pamilya. How's your family? Well, my sister couldn't really do her job, di ba? I couldn't really do what I planned for this week. I'm not gonna tell you what I planned though, but I had plans for this week, but I couldn't do it anymore, di ba? I had to stay in the house the first day, and then think about what I'm gonna say, and then yesterday, still I couldn't hold back my emotions. Ang ama naman ng pamilya Visconde, habang ipinagdiriwang ang ika-20 taong anibersaryo ng naganap na massacre, lungkot at pangungulila pa rin ang nadarama sa nangyari sa kanyang asawa at mga anak. Wala talos ng naramdaman ng isang naulila ng buong pamilya. Iba't ibang damdamin na sabi mo. Mayroong pagkakataon na naalala mo masasayang araw ninyo. Mayroong naalala mo hindi na pala kayo magkikita kailanman. Kasabay ng ika-20 taong anibersaryo ng Visconde Massacre, sumapit din ang tinatawag na prescription period para sa kaso. Nakasaad sa Revised Penal Code na ang lahat ng kasong may parusang reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo, may prescriptive period na 20 taon. Ibig sabihin, sa loob lamang ng 20 taon maaaring magsumite ng asunto sa sinumang akusado. Kaya bago magtapos ang prescriptive period ng kaso ng Visconde noong June 30, inilabas ng Task Force Visconde ang mga bagong testigo na magpapatunay umano na nasa bansa noong panahon at pagkatapos na mangyari ang krimen si Hubert. More damning are the testimonies, the sworn statements of 4 witnesses who claim that they saw Hubert Webb in the country in the material months. These are real witnesses.
Maliban dito, iprinisinta rin ng NBI ang forensic examination ng records mula sa magnetic reel tapes ng Bureau of Immigration na magpapatunay na hindi lumabas ng Pilipinas si Hubert noong March 1991. Taliwas sa alibay nito na nasa Amerika siya noong March 1991 hanggang October 1992. Pero lahat ng akusasyong ito pinabulaanan ni Hubert. I lost 15 years of my life. I repeat, 15 years. Basahin niyo mabuti kung ano nakasulat dito. March 9, 1991. Dalawa lang naman yung sinasabi kasi nila, di ba? Na point. They have new witnesses. Which they did not present, which was not cross-examined. Second, the magnetic reel tape that says na nandito ka daw. No. The magnetic reel tape never said that. See, the magnetic reel tape only said I never left. O, saan ako nang galing nung dumating yung October 27? I applied for a US visa, denied niya ako eh. Bakit kaya? Overstayed. Tinanong ko kung mula kailan ako dumating, kailan ako umalis, meron din siyang record. Oh. At mind you, it was the US that said I arrived March 9 and left October 27. Pero si Mang Lauro naninindigan pa rin na ang grupo ni Hubert ang gumawa ng krimen. Kailangan nakita kong may dahilan para gawin sa pamilya ko. Pagkatapos niyang turn down ni Carmela, June 13, tinawagan ako ni Carmela para ibalita lang na siya merong manliligaw na tinanggaw na anak daw ng politiko at na mayaman dito sa Parañaque. These are the persons charged. The evidence. Sa kabila ng mga bagong testigong inilabas ng DOJ, inihayag ng Korte Suprema na pinal na at hindi na mababago ang desisyong inilabas nila na nagpapawalang sala kina Hubert. As far as the court is concerned, that case has already been decided and the acquittal is a final decision of the court. So I don't know what they will be doing after coming up with that with the result of that investigation of theirs. Ayon sa criminal lawyer, wala na ring bisa ang pahayag ng mga bagong testigo dahil sa prinsipyo ng double jeopardy. Kung susundin natin yung ating konstitusyon at yung huling desisyon ng Supreme Court, wala nang bisa yon for purposes of prosecuting Hubert Webb and Company for the same offense. Kasi once double jeopardy sets in, hindi na uli pwedeng bumalik yung gobyerno doon sa ating korte para sabihin na ngayon meron kaming bagong ebidensya. Sa kaso ni Hubert at 6 pang sangkot sa Visconde case, hindi na rin sila maaaring kasuhan umano ng civil case. Assuming na yung civil damages na inaward ng lower court is for civil damages arising for the commission of the crime, wala na uli na pwedeng isampa si Lauro Visconde. Kasi yung kaso, kung pinagsabay yung criminal and civil aspect niya nung sinampa yung kaso laban kila Hubert Webb and Company, ay natapos na rin. Para kay Mang Lauro, pawang katotohanan lamang ang habol niya sa mga pagkakataong ito at hindi ang muling makulong si Hubert. Ay sa akin, malaman lang taong bayan, yung sila nga yung may kagawa, sapat na sa akin, I'll feel vindicated of now dahil nga lumabas yung mga bagong testigo na pinaalam nila sa taong bayan na si Hubert, nagkaroon sila ng pagkakataon na makita ng mga araw na yun. Iba yung sinasabi ng kabilang kampo, iba yung kanila, iba yung amin. Bahala sila dun sa kanila kasi i-loss nila yun eh. Kami iba yung sa amin, magkahiwala yan. Pero injustice nangyari sa dalawang pamilya. We will see who is lying and who is not. I feel sorry for those who are lying though. Kung hindi kayo... Sino? Lagi niyo naman ako tinatanong dyan eh. Hindi naman ako investigador kasi tsaka uulitin ko. Mahirap mag-isip na gano'n kasi wala ako dito. At saka, I will not do the same thing that the NBI did. Di ba? I will not judge people. Napatawad ko na sila. Hindi, kaya lang, hindi nangangahulugang pintawad ko. Ito na ako sa paghanap ng justisya sa kanila. There's nothing I can say that will make him feel better. There's nothing that I can ever say would lessen his pain. So.
May mga magsasabing ang kaso ng Visconde Massacre ay magandang refleksyon ng hustisya sa bansa. Pero nakalulungkot isipin na sa loob ng 20 taong itinagal at itinakbo ng kaso, mas maraming iniwang katanungan kaysa kasagutan ang kontrobersyal na kasong ito. Hindi tiyak kung ang mga ito'y magkaroon ng linaw, kung lalabas ang buong katotohanan at maigagawad ang tunay na katarungan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. These are real witnesses. We will see who is lying, who is not.